May isang tahimik na pag-usog sa loob mo na hindi mo maipaliwanag ng buo at yan ang dahilan kung bakit ka hindi mapakali ngayon. Hindi ito basta pagod at hindi rin ito basta damdamin na lilipas kapag natulog ka. May pinto sa loob mo na parang bahagyang bumukas at mula roon ay may liwanag na tumatama sa mga bagay na dati mong tinatanggap ng walang tanong. Ikaw ang tinutukoy nito at hindi ka napadaan lang dito ng aksidente. May naririnig kang mensahe sa pagitan ng katahimikan at ng bigat na matagal mo nang dala at ang mensaheng yon ay hindi ka iniiwan sa dilim. Sa gabi, kapag tahimik na ang telepono at ang kwarto ay parang mas malaki kaysa kanina, doon mo mas nararamdaman na may gumagalaw. Ang hangin sa dibdib mo ay nagiging mabigat at ang mga balikat mo ay humihila pababa na para bang may dinadala kang hindi mo pinangalanan. Minsan ang tanging iniisip mo ay, bakit ganito? At hindi mo yon sinasabi ng malakas dahil sanay ka nang magmukhang maayos. Ngunit ang totoo, may pagkilos na nagsimula sa iyo bago ka pa makahanap ng salita para rito. At ang pagkilos na iyon ay hindi para lituhin ka, kundi para gisingin ka sa isang katotohanang matagal nang kumakatok. Kaya manatili ka rito dahil may mga palatandaan na hahantong sa malinaw na pagkilala sa dulo ng paglalakbay na ito. Matutukoy mo kung alin ang ingay at alin ang panawagan. Mauunawaan mo kung bakit ang ilang pintong hindi bumukas ay hindi kaparusahan kundi pag-iingat. At makakarating ka sa isang deklarasyon na hindi mo basta maririnig, kundi sasabihin mo mismo bilang patotoo ng iyong loob. May mga oras na ang katawan mo ang unang nagsasalita bago pa man umabot ang isip mo sa paliwanag. Sa umaga, habang hawak mo ang tasa ng kape o nakaupo ka sa gilid ng kama, naroon pa rin ang bigat sa dibdib na hindi kayang takpan ng ordinaryong gawain. Sa sahig ng kwarto, sa mesa ng kusina o sa upuang lagi mong inuupuan sa sasakyan, nararamdaman mo ang pagigting na parabang may Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. hintay kang hindi dumarating. Ang mga daliri mo minsan ay nagiging hindi mapakali at ang mga mata mo ay napapadako sa telepono na parang may mensaheng hindi mo pa nabubuksan. May bahagi sa iyo na gustong itaboy iyon at sabihing normal lang ang lahat. Ngunit may isa pang bahagi na alam na hindi na pareho ang hangin sa paligid mo. Iyan ang dahilan kung bakit mabigat ang mga simpleng sandali dahil hindi ka nakasya sa lumang pakiramdam na dati mong tinatawag na ligtas. O kapag nakangiti ang iba at abala sa sariling mundo, ikaw ay nakakaramdam ng kakaibang paglayo, hindi dahil gusto mong lumayo, kundi dahil may mas malalim kang naririnig. Minsan nasasabi mo sa sarili mo, hindi ko na kaya ang kunwaring normal at ang linyang iyon ay hindi kahinaan. Isa itong pahiwatig na hindi na pumapayag ang iyong loob sa dating ikinukubli. Kaya habang ang iba ay tumatakbo sa bilis ng araw, ikaw ay hinihila pabalik sa loob upang mapansin mo ang sinasabi ng katahimikan.
Ang nararamdaman mo ay hindi walang saysay at hindi ito simpleng pagkabalisa na dapat kalimutan agad. Maaaring ito ay paalala na may kailangang ayusin sa pagitan ng iyong puso at ng tinatahak mong landas. At kapag naunawaan mo iyon, ang pagod ay nagiging mensahe sa halip na hadlang. Ang nararanasan mo ay may anyong pagtawag, hindi lamang pakiramdam na kumikirot at nawawala. Kapag ang isang bagay ay paulit-ulit na bumabalik sa isip mo, kapag ang parehong tanong ay bumabangon sa gitna ng katahimikan, hindi iyan basta kalituhan. Maaring ito ay paanyaya na tingnan mo ang isang ugaling matagal mo nang pinapayagang mamuno sa iyo. Maaring ito ay pagbabago na nagsisimula sa pinakatahimik na bahagi ng iyong buhay, doon sa bahaging walang nakapapansin. Kung tutuusin, ang tunay na pagbabago ay bihirang dumating na maingay. Madalas itong dumarating na parang paghinga na biglang naging mas malalim. Sa harap ng kusina, sa loob ng opisina, o habang nakatingin ka sa kisame bago matulog, naroon ang mga palatandaang hindi mo maikakaila. Ang dibdib mo ay lumuluwag at sumisikip ng salitan na para bang may dalawang katotohanang nagtutulak sa isa't isa. Ang isa ay nagsasabing, manatili ka sa luma dahil iyon ang pamilyar. Ang isa ay nagsasabing, may mas totoo na hindi mo pa tinatahak. Sa ganitong mga sandali, ang espiritu mo ay hindi nawawala, kundi mas malinaw na nakikinig. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka mapakali sa mga bagay na dati mong tinatanggap ng walang tanong. Hindi ka nababaliw, pinahihintulutan kang makakita. Ang mga pinto na tila bumagal ay maaaring nagpoprotekta sa iyo mula sa maling direksyon. Ang pag-antala ay maaaring hindi kawalan, kundi paghubog. At kapag natutunan mong basahin ang katahimikan, mas magiging malinaw ang mga susunod na hakbang na ihahayag sa iyo. Sa gitna ng normal na araw, may isang eksenang paulit-ulit na nagiging salamin ng iyong loob. Nasa harap ka man ng lababo, sa loob ng tren, o nakatayo sa tabi ng bintana habang abala ang kalye sa labas, parang may humahawak sa iyo mula sa loob. Ang paligid ay mukhang walang pagbabago, pero ang iyong loob ay hindi na sumasang-ayon sa dating takbo. Ang mga pinggan, ang ilaw, ang ingay ng trapiko, ang mensaheng hindi mo pa sinasagot, lahat ng iyon ay tila magkakasama sa isang tahimik na tanong. Hindi ka lang pagod, nagsisimula kang mapansin ang pagitan ng panlabas na kaayusan at ng panloob na kabigatan. May pagkalito sa pagitan ng ginagawa mo at ng totoo mong nararamdaman, at iyan ang madalas na unang anyo ng isang mas malalim na paggising. Sa katawan mo, maaaring ito ay parang nakapirming leeg, mabagal na paghinga o mga balikat na ayaw bumaba. Sa isip mo, maaaring may linyang paulit-ulit na bumubulong, hindi na ito sapat. At ang linyang iyon ay hindi ka inilalayo sa pananampalataya. Maaari ka nitong ilapit sa isang mas tapat na pagkilala. Kapag ang isang lumang ritmo ay hindi na tumutugma sa loob mo, hindi iyon senyas na sira ka. Senyas iyon na may bagong bigat na lumipat sa iyong mga kamay. Ang ilan sa mga bagay na pinapatakbo mo noon nang hindi nag-iisip ay maaari nang hindi umayon sa kung sino ka na. At sa mismong hindi pagkakaayon na iyon, nagsisimula ang malinaw na pagkilala. Ang sinimulan mo ng maramdaman ay humahantong sa mas malalim na pag-unawa. Ang susunod na hakbang ay hindi magulo. Ito ay mas totoo kaysa dati. Hindi lahat ng taong sensitibo ay mahina at hindi lahat ng pagkapagod ay kalabuan. Ikaw ay naging mas marunong makadama dahil may ipinapanday sa iyo sa loob ng mga tahimik na sandali. Kapag may isang pangungusap na tumatama ng mas malalim kaysa sa inaasahan mo, o may tingin na hindi mo maalis sa isip mo, may dahilan iyon. May mga taong dumaraan sa buhay na hindi napapansin ang mga detalye dahil mas sanay silang maniwala sa ingay kaysa sapat lang. Ikaw, sa kabilang banda, ay pinipilit ng loob mo na mapansin ang hindi sinasabi.
Sa mesa ng hapunan, sa maikling usapan sa pasilyo, o sa tawag na hindi tumagal, ramdam mo ang timbang ng mga sandaling may kahulugang lampas sa nakikita. Minsan, nakakapagod ang ganitong uri ng pagkadama dahil hindi ka nito pinapayagang magpanggap ng matagal. Ang katawan mo ay tila unang napapagod sa mga bagay na hindi pa inaamin ng isip. Ngunit ang pagkapagod na iyon ay maaring bahagi ng paghubog sa iyong pagkilala. Hindi ka nililikha upang mabuhay sa ibabaw lamang ng mga pangyayari. Tinuturuan kang umabot sa pinakapuso ng mga ito. At kung ang iba ay komportabling nakatira sa mga paliwanag na mabilis at mababaw, ikaw ay tinatawag sa mas tapat na pakikinig. Hindi ka mas mababa dahil mas malalim kang nakadarama. Responsable ka lang sa kung ano ang mas malinaw mong naririnig. Kapag inamin mo yan, hindi ka masisira. Mas uuwi ka sa sarili mong lugar. May mga puwersang tahimik na nagtutulak sa iyo pabalik sa lumang anyo ng sarili mo. Ang pressure ng mga inaasahan, ang takot na maiba, at ang pagnanais na mapatunayang okay ka pa rin ay maaring kumilos ng sabay-sabay. Sa labas, mukha itong karaniwang abala, pero sa loob ay parang may humihigop ng lakas mula sa iyong loob. Ang dami ng kailangang tapusin, ang dami ng kailangang sagutin, at ang dami ng mukhang kailangang pakitunguhan ay maaring maging takip ng mas mahalagang usapan. Sa isang mesa ng trabaho, sa punong-punong inbox o sa paulit-ulit na tunog ng telepono, ang isip mo ay nahahati sa maliliit na piraso. Bawat piraso ay humihingi ng pansin at sa bawat pansin na ibinibigay mo roon, may bahagi ng iyong kapayapaan ang napapagod. Ang katawan mo ay nagsisimulang sumagot sa hindi mo inaamin. Bahagyang sakit ng ulo, mabigat na mata o biglang tahimik na loob. Maaari mong isipin na ordinaryo lang ang lahat. Ngunit ang lumang bigat ay may paraan ng pagbabalik kapag pinapayagan mo itong mamuno. Ang tunay na panganib ay hindi lamang pagkapagod, ito ang pagiging sanay sa pagod. Iyan ang hindi mo na dapat ipagkamali bilang normal. Ang kalaban ay madalas hindi isang malaking sigaw, kundi isang araw-araw na pagkalat ng atensyon. At kung hindi mo ito mapapansin, unti-unting magiging ingay ang lahat ng bagay na dapat sana ay gabay. Ngunit kapag nakita mo ang taktikang iyon, mas maaga mong matatanggihan ang pamatay na pagkaubos. Ang iyong lakas ay hindi para sa walang katapusang pagtugon, kundi para sa malinaw na pag-alam kung saan ka tinatawag. May kwento sa mga lumang larawan ng pananampalataya na kahawig ng iyong sitwasyon ngayon. Para kang taong nasa gitna ng daan at may dumarating na salitang hindi mo pa lubos na nauunawaan, ngunit alam mong hindi mo ito basta pwedeng isantabi. May mga sandaling parang si Samuel ka sa gitna ng gabi, tinatawag ng paulit-ulit ngunit hindi agad nakikilala kung sino ang nagsasalita. O kaya'y parang si Maria na nakaupo sa harap ng isang katotohanang higit sa ordinaryong paliwanag, pinipiling makinig bago unawain. Ang mahalaga ay hindi ang eksaktong anyo ng kwento, kundi ang pamilyar na himig nito sa iyong araw. Kapag may kumatok sa puso mo sa gitna ng abalang kalsada o sa gitna ng malungkot na kuwarto, hindi iyon dapat malunod sa ingay ng sariling paliwanag mo. May mga sagot na hindi dumarating sa pagmamadali, kundi sa pagtigil at pagharap. Ang lumang ugali ay nagsasabing kailangan mong lahatin at kontrolin ang lahat bago ka maniwala. Ang bagong paanyaya ay nagsasabing makinig ka muna at doon magmumula ang linaw. Hindi ka hinihilingang maging kahanga-hanga, hinihiling kang maging tapat sa naririnig mo. Kung may bahagi sa iyo na napapailing habang binabasa ito, iyon ay marahil dahil may kinikilala na ang loob mo. Ang banal na pag-akay ay bihirang dumating na hiwalay sa pang-araw-araw mong galaw. Kadalasan ay lumalakad ito kasama ng iyong mga takot. At kapag nakita mo iyon, mas hindi ka na matatakot sa mga tanong na bumubuhay sa iyo.
Ang kwento mo ay hindi naliligaw. Ito ay inaayos. Ang susunod na bahaging maririnig mo ay mas lalalim sa pinag-ugatang dahilan kung bakit ka natitinag sa ngayon. Kung paulit-ulit mong pinipiling huwag pansinin ang mga palatandaan, may kapalit iyon na unti-unting nararamdaman. Ang kapayapaan ay humihina hindi dahil umalis ito agad, kundi dahil napapabayaan mo itong magsalita. Sa bawat araw na ipinagpapaliban mo ang tapat na pakikinig, tumitigas ang loob mo sa paraang halos hindi mapansin sa simula. Ang dating madali mong mapanatag ay nagiging mabigat at ang dating malinaw ay nagiging malabo. Sa gitna ng mga gawain sa bahay, sa pag-scroll ng telepono bago matulog, o sa biglang katahimikan matapos ang maingay na araw, dumarating ang presyo ng pag-iwas. Hindi ka nito sisirain agad, pero pwede nitong pahabain ang pagkalito. Maaari mong maramdaman na hindi ka umuusad kahit abala ka naman at iyan ang isa sa pinakatunay na anyo ng pagkaantala. Ang mga aral na iniiwasan mo ngayon ay maaaring bumalik sa mas mabigat na anyo mamaya. Kaya ang simpleng pagtalikod sa pangunawa ay hindi maliit na bagay. Iyon ay pagpapatagal ng pagod na sana ay natigil na. Kailan ako titigil sa pagpapanggap? Maaaring bumubulong ang isang bahagi mo at ang tanong na yan ay hindi para hatulan ka. Ito ay para ilagay ka sa harap ng totoo. Kapag pinili mong manatili sa pagtanggi, ang mga sinyas ay nagiging mas maingay, hindi dahil galit ang langit, kundi dahil ayaw kang maligaw. Kapag pinili mong makinig, ang bigat ay nagsisimulang magkaroon ng pangalan at kapag may pangalan na ito, mayroon ka ng unang hawakan para sa pag-uwi. Kung may isang numero na kailangang tumama sa iyo sa tamang sandali, hayaan mong ito iyon, 888. Kung may kahit isa man lamang sa mga palatandaang ito na tumama sa puso mo habang binabasa mo, kung may sandaling biglang bumigat ang iyong dibdib at pagkatapos ay bahagyang gumaan, kung may sandaling napalingon ka sa loob mo at alam mong hindi iyon aksidente, i-type mo ang 888 sa mga komento. Hindi ito mahiwagang bilang at hindi ito palaisipan na dapat pilitin. Isa itong simpleng pagkilala na may narinig kang totoo. Ang pagtatype mo niyan ay parang pagsasabi ng loob mo na handa itong makinig. Minsan, ang pinakamaliit na pagsang-ayon ang siyang nagbubukas ng pinakamatibay na pag-amin. I-type mo ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Ang simpleng kilos na yon ay hindi para sa panlabas na tingin, kundi para sa iyong sariling pag-alala na may tinatanggap kang mensahe. Kapag ginawa mo iyon, ang pinto ng pakikinig ay hindi nakalahating bukas lamang. Napipirmi na itong tumalikod sa dating pagkalito. At sa pagbalik mo rito, mapapansin mo na ang mga palatandaan ay hindi na magkakalat. Magtitipon sila sa iisang direksyon. Ang susunod na lalim ay hindi lang tungkol sa mga nangyayari sa labas. Mas malapit ito sa ugat ng iyong tugon. At doon, mas lalo pang lilinaw kung ano ang ipinapakita sa iyo. Hindi lamang mga pangyayari sa paligid mo ang humihila sa iyo. May mas malalim na ugat na humihingi ng pansin. Minsan, ang tunay na labanan ay nasa pagitan ng panloob na pagtanggap at ng lumang paraan ng paghawak sa sarili. Kapag sanay kang kontrolin ang resulta bago ka pa man kumilos, mahirap makilala ang payapang pagtawag mula sa kinakabahang pagtulak. Sa isang simpleng araw, maaari kang maging maingat na maingat sa bawat sagot, bawat mensahe, bawat pagpili ng salita, na para bang may nakasabit na bigat sa dulo ng bawat desisyon. Sa ganoong kalagayan, ang dibdib ay naninikip hindi dahil may mali sa iyo, kundi dahil may bahagi kang takot na bumitaw. Ang isip ay nagsisimulang mag-imbento ng mga paliwanag upang hindi ka mapatigil, ngunit ang espiritu mo ay mas tapat kaysa sa mga paliwanag na iyon.
Tinuturuan ka nitong maramdaman ang pagkakaiba sa pagitan ng ingay ng pag-aalala at ng tahimik na pagtitipon ng katotohanan. Maaari mong marinig sa sarili mo ang hindi ko na kayang hawakan lahat at ang linyang iyon ay hindi kabiguan. Ito ay unang pinto ng paglipat mula sa pagmamadali tungo sa pagtitiwala. Ang ugat na iyon ay hindi ka minamaliit. Hinahawakan ka nito sa maling paraan. At habang mas napapansin mo ito, mas kaunti ang kapangyarihan nitong magkunwaring kabutihan. Ang binabago sa iyo ay hindi lamang gawi. Ito ay paraan ng pagharap sa buhay. Kapag naunawaan mo ang ugat, mas hindi ka malalason ng mga anyo nito. Ang susunod na hakbang ay ang pagsilip sa pagitan ng isip, katawan at espiritu upang makita kung alin ang tunay na nagsasalita. May pagkakataon na ang isip mo ay nagbibigay ng pangalawang paliwanag habang ang katawan mo ay nagsasabi ng unang katotohanan. Kapag may mensahe na hindi mo masagot o may araw na parang may mabigat na ulap sa dibdib mo, hindi agad ibig sabihin yan na may mali sa direksyon mo. Ang isip ay pwedeng magmungkahi ng takot, ngunit ang loob mo ay pwedeng kumilala ng pagbabago. Sa mesa ng trabaho, sa palengke, o habang naghuhugas ka ng pinggan, maaaring biglang may katahimikang bumabagsak sa loob mo na hindi basta kawalan ng tunog. Ito ay uri ng pagkilala na mas malalim kaysa sa pag-aalala. Ang katawan ay nakakaramdam ng pagigting, ang isip ay naghahanap ng kontrol, at ang espiritu ay marahang nagsasabing may dapat kang pakinggan. Minsan, ang pinagkakaabalahan mo ay hindi naman ang tunay na issue. Ang totoong issue ay kung bakit ka takot sa malinaw na tugon. Ang takot na iyon ay madalas nakatago sa ngalan ng pagiging praktikal. Ngunit ang pagiging praktikal ay hindi dapat maging takip ng pagsasara sa anumang tawag na may katotohanan. Sa totoo lang, ang katawan mo ay matagal nang nakapansin sa hindi mo pa gustong aminin. Kaya kapag sinasabi mong naguguluhan lang ako, maaaring may mas tapat na salita sa ilalim niyon. Maaaring ang iyong loob ay nagsasabing may dapat kang tanggapin na matagal mo nang iniiwasan. At kapag naisantabi mo ang sobrang paliwanag, mas malinaw mong maririnig ang direksyong matagal nang nasa harap mo. Ang paglinaw ay hindi laging maingay. Kung minsan ito ay parang isang tahimik na paghinga na bumabalik sa tama nitong lalim. Hindi lahat ng paligid ay kayang makasabay sa paglilipat na nangyayari sa iyo. May mga silid na masikip sa dating ikaw at may mga usapan na pabigat ng pabigat kapag sinusubukan mong manatili roon nang hindi nagiging totoo. Maaari mong mapansin na sa piling ng ilang tao ay mas mabilis kang mapagod, hindi dahil masama sila lahat, kundi dahil may tensyon ang pagitan ng kanilang inaasahan at ng iyong pag-usad. Sa isang hapag, sa isang mahabang tawag o sa ilang minutong pakikisalamuha, maaaring maramdaman mo ang pagliit ng iyong kapayapaan. Ang katawan mo ay nagbibigay ng senyas bago pa man magbigay ng opinyon ng isip mo. Minsan ang dibdib ay sumisikip, ang mga kamay ay nagiging malamig, at ang tahimik na pagnanais mo ay simpleng makalayo muna. Hindi ito senyas ng pagmamataas, senyas ito ng pagkilala. May mga koneksyon na panahon nang dumaraan sa iyo ang kanilang tungkulin at kailangang hindi mo naguluhin. Ang layunin ay hindi maghinala sa lahat, kundi matutong makita kung saan umiigting ang buhay at kung saan ito nauubos. Kapag ang bawat pag-uusap ay nagiiwan sa iyo na mas mabigat kaysa bago ka dumating, may dapat kang pansinin. Kapag ang bawat lugar ay parang hinihila ka pabalik sa dating pagkatao, may dapat kang tanggapin. Ang pagtakas mula sa katotohanan ay nagpapahaba lamang ng pagkalito, ngunit ang mahinahong paglayo sa nakakabigat ay maaaring maging unang hakbang ng pagbabalik sa kapayapaan. At sa pag-alis mo sa mga puwang na hindi ka nakasya, mas magiging malinaw kung saan ka talaga nililinis at inihahanda.
Ang lumang paraan ng pag-urong ay palaging may taktika. Hinihila ka nitong maging abala sa mas mababang urgensya upang hindi mo mapansin ang mas mahalagang paanyaya. Sa isang araw na puno ng notifications, utang na kailangang tapusin at mabilis na pasyang kailangang gawin, madali kang maakit sa iba pang ingay. Habang umaandar ang araw, ang totoo mong pag-uusisa ay natatabunan ng simpleng paghabol sa oras. Ang isip ay sinasabi, mamaya na lang, at ang mamaya ay nagiging ugali. Sa katawan, mapapansin mo ito bilang tuloy-tuloy na pagod kahit hindi naman mabigat ang iisang gawain. Sa damdamin, nagiging malabnaw ang iyong sigla at napapalitan ng mekanikal na pagtugon. Ang espiritual na bahagi nito ay mas tahimik ngunit mas seryoso. Kapag ang maling bilis ang namuno, ang tamang direksyon ay nahihirapan kang marinig. Ang kalaban ay hindi laging kasinlakas ng inaakala mo. Madalas sapat na ang guluhin ang ritmo mo. Kapag nagulo ang ritmo, dumadami ang desisyong ginagawa ng hindi mo talaga naramdaman. Kaya ang laban ay hindi lamang sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng malinaw at nalulunod. At kung gusto mong manatiling buhay sa loob, kailangan mong mas marinig ang hindi maingay. Ang pagkilala ay nagsisimula sa pagtigil sa paandar na hindi naman tunay na naglilingkod sa iyo. Kapag nagawa mo iyon, hindi ka lang nagpapahinga. Binubuksan mo ang espasyo para sa totoong patnubay. Ang susunod ay ang sandali kung saan hindi ka na nakikipagtawaran sa naihayag na. Dumating ka na sa punto na hindi na pwedeng magpanggap na walang sinasabi ang mga tanda. May bahagi sa iyo na matagal nang alam kung saan ka dapat huminto, ano ang dapat mong bitawan at saan ka dapat sumunod. Ang naiwan lang ay ang ugali ng pakikipagtawaran sa malinaw. Sa isang ordinaryong umaga, maaaring nakatayo ka sa harap ng salamin o nakatitig sa screen at biglang napagtanto na sawa ka na sa pakikipag-usap sa sarili mong takot. Ang mga balikat mo ay maaaring bahagyang bumagsak sa ginhawang dala ng pagtanggap. Hindi pa nito sinasagot ang lahat, ngunit inaalis nito ang kaguluhan. Ang pagtanggap sa ipinapakita ay hindi agad madaling daan. Ito ay matino. Kapag ang isang pinto ay hindi bumubukas, ang unang tanong ay hindi agad bakit ako tinanggihan, kundi ano ang inihahanda sa akin sa likod ng paghinto. May karunungan ng paghinto kapag hindi mo na ito tinitingnan bilang kalaban. Sa loob ng katawan mo, maaari mong maramdaman ang paglabas ng isang malalim na buntong hininga na para bang may lumuwag sa matagal nang nakasara. Iyan ang tanda na ang loob mo ay handa ng huminto sa pakikipagtalo sa katotohanan. Ang lumang pagkatao ay gustong mauna, pero ang bagong pagkilala ay marunong maghintay. At sa paghintong iyon, may nabubuo na puwang para sa isang mas malinaw na larawan. Hindi ka hinihilingang maunawaan ang lahat kaagad. Hinihiling kang huminto sa pagtanggi sa malinaw. Kapag ginawa mo iyon, handa ka nang pumasok sa mas malalim na larawan na ilang sandali na lamang ay lalabas. Isipin mo ang isang lampara na matagal nang natatakpan ng tela sa isang sulok ng silid. Sa unang tingin, parang wala itong espesyal na saysay, isang bagay lang na nakatayo sa tabi ng pader habang inaapura ang araw. Ngunit kapag napansin mo kung gaano kadaling lumilipas ang liwanag kapag natatakpan, doon mo mauunawaan kung bakit may bahaging sa iyo na hindi agad sumisigla. May ilaw sa loob mo na hindi nawala, ngunit matagal na tila kinukubli ng takot, pagod, at hindi natapos na paghihintay. Sa mesa, sa tabi ng bintana, sa kabinet na palaging nakasara, o sa lumang sulok ng kwarto kung saan nagtatagal ang alikabok, naroon ang larawan ng iyong kasalukuyang kalagayan. Ang ilaw ay hindi patay, natatakpan lang. Ang liwanag ay hindi nagdesisyong talikuran ka, may humahawak pa rin sa tabing.
Sa katawan mo, mararamdaman mo ang pag-igting na parang may gustong huminga ng mas malalim. Sa loob mo, may boses na nagsasabing hindi mo na gustong manatili sa dilim ng lumang pagbasa sa sarili mo. Ito ang simula ng mas malalim na pagkilala sa ugat. Ang lahat ng hindi mo maintindihan ay nagsisimulang magtipon sa iisang larawan. Hindi ka na basta nagtataka, nagsisimula kang makakita. At sa makita mo ang tabing, mas malinaw mong mauunawaan kung bakit ang ilan sa iyong mga pag-urong ay hindi tunay na iyong pagkatao. Ang nakatakip ay maaaring hindi ang ilaw, kundi ang paniniwalang kailangan mong manatiling nakatago. Sa susunod na paggalaw, makikita mo kung paano unti-unting hinahawi ang tabing na iyon. Noong una, nasanay kang ituring ang pagtatago bilang proteksyon. May mga panahong ang pagiging tahimik, ang hindi pagbanggit at ang hindi paglabas ng buong sarili ay nakatulong sa iyong mabuhay. Sa isang masikip na bahay, sa komplikadong pamilya o sa maingay na kapaligirang hindi nagtatanong ng tama, natuto kang magtipid ng liwanag. Hindi iyon kasalanan noong panahong iyon. Ngunit hindi lahat ng lumang proteksyon ay dapat manatili habang tumatanda ka sa loob. Ang tabing na minsang nagpanatili sa iyo ay maaari nang nagsisilbing pader. Sa katawan mo, maaaring naroroon pa rin ang dating paninigas na nakatulong noon, pero ngayon ay humahadlang na sa paghinga. Sa isip mo, maaaring may lumang kasabihan na laging bumabalik. Huwag kang masyadong magpakita, huwag kang masyadong umasa, huwag kang masyadong pumili. Ang mga iyon ay hindi na ang buong katotohanan. Ang buhay na ipinagkakaloob sa iyo ngayon ay humihingi ng ibang tugon. Ang espiritual na kahulugan nito ay hindi pagbasag sa nakaraan, kundi pag-unawa na may proteksyong may hangganan din. Kapag pinilit mong manatili sa lumang takip, magiging maayos ka sa panlabas pero kulang sa loob. Kapag hinayaan mong magbukas ang liwanag, hindi ka nawawasak, nagiging buo ka. At yun ang mahirap tanggapin ng bahagi mong nakasanayang manatili sa anino. Ngunit mas tunay ang liwanag kaysa sa takot na nagsasabing hindi ka handa. Ang takot ay may alaala, ang tawag ay may direksyon. Sa susunod na paghinga, mas maririnig mo kung alin ang dapat manatili at alin ang dapat bumitaw. May mga puwersa ring pumipilit na ibalik ka sa lumang bilog, hindi dahil dapat, kundi dahil kilala ka nila roon. Sinasabi ng dati mong takbo na mas ligtas ang hindi pag-usad, mas ligtas ang pagkapareho, mas ligtas ang hindi pagtupad sa mas malalim na naunawaan. Ngunit ang loob mo ay hindi na umaayon sa karaniwang ikot na iyon. Sa isang umagang nagmamadali kang lumabas ng bahay, o sa gabi na tahimik mong tinitingnan ang dingding, maaaring maramdaman mo ang kabigatan ng pagpipigil sa sariling magbago. Ang katawan mo ay may sariling opinyon. Lumulubog ang dibdib kapag pinipilit mong isuot muli ang lumang anyo. Hindi ito simpleng emosyonal na pag-iba. Ito ay pagod ng sistemang hindi na akma. Kapag ang isang bagay ay hindi na angkop, kahit pilitin mo, magiging halata pa rin ang sagabal. Sa loob mo, may isang matino at maliit na tinig na nagsasabing hindi na ako kasya rito. At ang pagsasalita na iyan ay mahalaga. Ibig sabihin nito ay may bahagi kang handa nang tanggapin ang mas malinis na direksyon. Ang lumang bilog ay gusto kang paulit-ulit na pagurin hanggang sumang-ayon ka. Ngunit ang liwanag na nagsisimulang humawak sa iyo ay hindi nakikipagkalakal sa takot. Sa halip, ito ay dahan-dahang nagbubukas ng mas matibay na pagkilala. Kapag nakita mo ang siklong iyon, humihina ang kapangyarihan nito. Hindi mo na kailangang sumakay sa bawat takot na dumaraan. Sa halip, maaari mong kilalanin kung alin ang dapat nang tapusin. At sa pagtatapos ng lumang ikot, nagsisimula ang pagbukas ng bagong anyo ng paglakad. Ngayon ang larawan ay hindi na lang tungkol sa nakatakip na ilaw. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon.
Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.